Ang problema, sinasabi ko nga sa inyo, this might unfold like an EDSA 1 scenario. Masahol pa sa EDSA 1 scenario. This might even be bloody. No? God save us. This might be bloody. Wag naman sana. Maling-mali kasi on your side, nakakantingin nyo pa yung mga tao. O, nasaan na yung people power nyo? Tarantado yung inyong mga troll at yung nag-handle ng mga troll farm ninyo. Tanga. Bobo. Putang yun eh. Wala tayong aasahan na PNP tsaka AFP. Well, they're supposed to protect us. Eh, sila yung nagpo-protect sa magnanakaw. Putang na mga PNP nagagamit para what? Protektahan yung bahay ng magnanakaw. Ang hihina ng kukote ninyo. We will come out armed, sasabihin ng taong bayan. Oh, sige, subukan nyo kami bambuhin. Putang na, babambuhin namin kayo. Saka nakakita yung bansa natin, pinapayagin yung ganyang korupsyon. Ang tagal ng Pilipino. Patay kayo. O, tapos kayo. Eh, ngayon yung armed forces. We will uphold the president. We will uphold the constitution. Tapos nakita nila, dami yung tao. Eh, galit na galit ang tao. Anong gagawin ng armed forces? Protect the president. Protect the president. Kung susunod ang ilalim. Ang problema, sinasabi ko nga sa inyo, this might unfold like an EDSA 1 scenario. Masahol pa sa EDSA 1 scenario. This might even be bloody. No? God save us. This might be bloody. Wag naman sana. Kasi kasalanan ninyo lahat kayo. Ikaw, Marcos, kasalanan mo. AFP, PNP, kasalanan nyo. Dapat yan, pina-hair follicle drug test nyo. Nung palang, unang-unang balita ni Maharlika na may something, bangag yan. Naku, dapat nung palang, Mr. President, we're very sorry, but we believe that for the good of this country, for the sake of the Filipino people, you have to undergo a hair follicle drug test. Eh, wala kayo mga bayag eh. Yun yung problema, panisip-sip kayo. O anong nangyari? Ayan, bangag. Bangag rules. Siguro binibigyan lang yan ng cocaine. Snip. Hay na ako. Bahala na ngayon yung mga gago na magpapatakbo ng gobyerno. Sige, nakaw. Eh, ultimo earthquake, hindi niya alam eh. may earthquake daw sa Cebu. Talaga. Eh, balita sa SOCMED. Diyos ko naman, no? Ano ba yan? Presidente ka ng Pilipinas. It shows how incompetent you are. It shows that you are detached from the country, the people. And it shows that you do not have what it takes to be a leader. Kaya lalong nagalit. So, paano tayo mabot sa ganito? Ewan ko sa'yo. Ikaw ang presidente. And true enough, yung rating mo, ano na yung rating mo? Nasulat ko eh. Sa bagong rating, September 20 to 25. BBM, 24% approval rating. 24, you're down to 24. BP Inday Sara, 36%. The highest pa rin. Kahit binato nyo ng binato, kahit ginawa nyo ng naratibo, kahit kung ano-ano pinagsasabi nyo. Hindi nyo lang masabing pangit eh. Sinusutil pa kayo ngayon. Magagamit kayo ng magandang picture. Yung si Crocodile, 7%. Ay pinakamataas pa rin siya sa lahat ng government officials na approval rating is 36%. Now, how can you explain na hindi iuupo ang Inday Sara? Siya na nga ang pinakamataas na approval rating and the trust rating is 32% compared to 17% of Bongbong Marcos. 5% kay Crocodile. So, Crocodile, sirang-sira ka talaga, Crocodile. 7%, 5% approval at saka trust rating. Walang tiwala sa Pilipino. 5%. 5%. Nantokwa kayo. At saka, kung nag-resign ka kasi, parang inamin mo may problema. Kung di ka nag-resign, pinanindigan mo yan, hindi siguro mag-ano na. Hinarap mo sana. Kung malinis ka, hinarap mo. Problema, guilty ka eh. Guilty. Kaya mga pagka-guilty talagang tao, hindi makapag-isip ng tama. Yan, problema nyo. Paano tayo mabot dito? Kasalanan nyo na naman. Kasalanan nyo lahat yan. So, kahit anong pukol nyo kay Inday Sara, hindi nyo kayang gibain
yung yung approval ng tao sa Duterte, Sara Duterte. Oh. Kaya nga ako ipipilit ninyo na hindi payagan ang Inday Sara na umupo bilang the next president if BBM is forced to resign or if he voluntarily resigns at hindi si Inday Sara, magkakagulo because ang taas pa rin ng kanyang approval rating. Dunoktor pa siguro itong numero, pinababa para umabol yung kay BBM. I still believe that she has 50% plus na approval rating. I still believe. Why? Kasi all this time, sa 3 taong pinagbibira ninyo, binira nyo ng binira, si Inday Sara, minsan lang kayo pinatulan eh. Yung kay Laika, Attorney Laika, love you. Yung kay Attorney Laika. Kasi tao niya. Actually, gumanda pa yung ano niya doon eh. Kasi pinakita na yung what a leader she is, kasi yung tao niya, yung kanyang chief of staff, hindi niya pinabayaan. Even at the risk of being impeached, no? Pinaglaban niya yung Attorney Laika, pinuntahan niya, nakipag-vigil siya. Tapos no, nakikita natin, walang fanfare, walang image, raw concern sa taong bayan. Pinuntahan niya yung may mga problema sa earthquake at sa mga baha. Nandun siya. Cebu, Davao, mutulong siya. Kaya nga, genuine na concern sa taong bayan. That makes her, in my book, na trustworthy, and I am willing to bet my life on it, na pati mang kasama ko, na tama lang na i-uphold yung Constitution kasi siya yung successor. Tama lang. Gusto ninyong wag siya, tumakbo na lang kayo. Better luck next time. Siya yung tumakbong Vice President, nanalo, spare tire, by virtue of our Constitution, by our electoral processes, Presidente, Vice President, national election, presidential elections, very important yung results niyan. Presidente, pag kami namatay, Vice President na ang magiging Presidente. O kaya, taken down, nag-resign, mga ganun ba? Forced to resign by the Filipino people because it's part of our history na meron tayong dalawang people power where 2 presidents were forced to resign. So, kahit binimaintain mo yung armed forces, BBM, yung dalawang haligi na sinasabi ko, the House of BBM is supported by 2 strong pillars, AFP and PNP. Kahit ganun ka, kahit confident kayo kasi pinaulanan ninyo ng mga barya-barya na mga baka. Mula ng baka no? Hindi, that won't matter much because when the Filipino comes out, when they come out na may nationwide at pinakita talaga yung galit, matataranta kayo. Kaya maling-mali on your side. Piso ulit advice maling-mali on your side, nakakantingin nyo pa yung mga tao. O, nasaan yung people power nyo? Tarantado yung inyong mga troll at yung nag-handle ng mga troll farm ninyo. Tanga, bobo. Yung mga politiko, nakampi ninyo, kakantingin pa. O, wala naman kayo. Wala na yung mga Duterte. Wala naman follower na, etc. Hintayin nyo, pagka lumabas yan, matataranta kayo. At malaking problema sa inyo, pagka naglabasan yan, na armado. Sa galit ba? Putang ina, wala tayong aasahan na PNP tsaka AFP. Well, they're supposed to protect us. Sila yung nagpo-protect sa magnanakaw. Putang ina mga yan. Ganun ang mga salita ng mga tao. Can you not observe? Ganun lang sa mga tao. Dapat nagpapadala kayo dyan, and then yung mga intelligence agents ninyo, nire-report yan. Sir, iba na talaga yung dating ng mga tao. Galit na yung tao. Sir, mag-aarmas nato yung mga tao. Galit na
Sino magpoprotect sa tao? Saan ka nakakita? Pinapanood ko yung mga live nga eh, na report nung sa 12, no? Sa Forbes Park. Nagpi-plead yung mga tao. Ayaw nila ng gulo. Pero nakaharang. Itong PNP nagagamit para what? Protektahan yung bahay ng magnanakaw. Sus, Ginoo. Baka na-erode yung image ninyo, PNP. Kaya pati itong mga PNP, yung mga men in ranks, nadadamay eh. Ay, kita ko yung kernel dun eh. Confused na eh. Yung, ayaw niya na, kumbaga sa ano, feel niya yung tao eh. Yung body language, feel niya yung tao, gusto niya, parang sabihin, tulungan niyo naman ako, trabaho ko to eh. Ganun yung peg nung opisyal eh. Tulungan nyo naman ako, hirapan ako dito. Masisisante naman ako pagka pinayagan ko kayo. Pagka hindi ko naman payagan, ako naman masama sa mata ninyo. Nadadami kaming lahat. You see, the kind of user itong mga nasa itaas sa Malacanang. Nandun pa si John Vic. No? DILG, no less than the DILG para may presyo dito sa mga PNP. You cannot do that forever. Sa totoo lang, your power will be taken back by the Filipino people. Hintayin nyo. Dayo prekoning. It will be taken back by the Filipino people. The Filipino people will rise up. It's just a question if the Filipino people will come out armed. Because they cannot rely on the AFP and the PNP because you have eroded your image so much. Wala nang maniwala sa inyo. Since walang magpoprotekta sa amin at ayaw naming mabambo kami, we will come out armed. Yan ang sinasabi ng mga tao. Hindi ba nababasa yon? Ang hihina ng kukote ninyo. We will come out armed, sasabihin ng taong bayan. Sige, subukan nyo kami bambuhin. Putang, babambuhin namin kayo. Saka nakakita yung bansa natin, pinapayangin yung ganyang korupsyon. Ang tagal ng Pilipino. Tapos ngayon, kakaso-kaso sila. Inciting to sedition. Stupido na naman. Mali na naman kayo. Pinapakita ninyo that you are abusing your authority so much. You're even hiding behind the laws of the land which the people ratified. Binasbasan. Ordained and ratified. Na yan ang gusto ng batas nga ng tao na maano. Uy, thank you. Na ma-implement. Kayo nga, kaya nga nagaganyan yung mga tao kasi tinarantado ninyo yung konstitusyon. Why are we rising up? Why are we standing up? Why are we making the noise? Why are we coming out? Because you have grossly violated the Constitution. Kaya kami consistent. Ngayon, yung ibang grupo hindi consistent. Kanya-kanya sila. Wala akong pakialam sa ibang grupo. Basta sa akin, ang kakampi ko, lahat ng tao na gusto i-uphold yung Constitution. Kasi sa Constitution ako. Ngayon, kayong Armed Forces, tsaka PNP, na nagsasabi, we have sworn to protect the Filipino people, to uphold the Constitution. Dapat kakampi ko kayo. Kasi kung hindi, magkaaway tayo.